Gada ang Provincial Social Welfare Officer po ng MSSD Maguindanao, si Ma'am Emma Ali. Kasama po si Mayor Dato Umbra Dilanggalin this morning. Ma'am, kumusta? Ano po yung magandang balitang bit-bit ng MSSD this morning dito sa mga kababayan nating naapektuhan po ng bagyo? Okay po. Magandang umaga po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa ngayon po ay nandito kami sa Northern Kabuntalan at dala po natin yung ating mobile kitchen na galing po sa regional office. Okay. At yung po mobile kitchen natin ay nandun na po. Complete po yung set na yon at patuloy po yung magluluto para po mapakain ng mga tao natin. At kasama rin namin po ang mga kasamaan natin na may dala ring mga modular tent para ibibigay po ito dun sa mga pamilya na mga vulnerable, lalo na yung mga bata dito. Sila po yung priority natin, yung mga matanda. Sila po yung priority na mabibigyan natin dahil yung tent na po yun ay para sa bawat pamilya. Pang inside the kwan po siya, hindi siya pang outside, no, na tent. So, mamaya po, darating yung ating mga non-food items. Okay. Oo, kasama doon ang ating mga cooking kit, pangluto dahil wala nang pangluto sila. Ang ating mga dignity kits, no? At ating mga sleeping kits, no? Yung food items natin, kasi food and non-food po yun. Yung food item po, as requested by our Honorable Mayor, dahil sila po yung magbibigay talaga, magpapakain, i-hold lang muna natin at ibibigay lang po yun para pabaon po sa kanila. Ayun. Yun po yung kuha ni Mayor para at least nagpo-share po tayo sa ating mga resources, no? At the same time, ang LGU naman po ang nag-take care of their food, no? Morning, breakfast, lunch, and dinner. So, another thing is, ano pa ba yung mga dapat natin tingnan. Pero, ngayon po ay ini-establish po namin yung mga data po natin. Titingnan natin yung ating mga nabahaan na nasiraan ng bahay para po sa ating rehabilitation. As part of the rehabilitation po ng MSSD ay yung ating mga ESA, no? Yung Emergency Shelter Assistance. Pero yan po ay ipaplan pa namin kung talagang nakita dahil sa ibang barangays po or munisipyo ay may mga damaged houses din po. Titingnan ng MSSD ang level or degree ng damage. At kami po sa MSSD ay merong programa na Emergency Shelter Assistance na umiiba po yung kanyang price or grant depending po sa level ng damage. No? So selected lang din. Po, opo, ang highest po ay 14,000. Yung po intended for the repair ng ating mga houses. Merong 15, 20, 40,000. So yun po yung depende po yan sa damage. Ang dami palang programa ang MSSD, ma'am, ano ho? At sa monitoring ho ninyo since day one, ilan na ba ng mga kababayan natin na naapektuhan po ng pagbaha base po sa monitoring ng MSSD sa buong probinsya? Okay po. As per our data po yesterday, as of 3 o'clock p.m., meron po tayong 8 municipalities na affected. Okay. At meron tayong 62 barangays na affected rin. At ang total families affected ay 10,806. No? At ang inside the evacuation center ay meron po tayong 2,286 with 16 evacuation centers located across the 8 municipalities. Then, doon sa outside, meron po tayong 8,520. So, kahapon po doon tayo sa Parang, nagkaroon tayo ng mobile kitchen sa Parang, sa dalawang isis doon at pabalik po ng Cotabato, dumaan tayo sa SM na evacuation center, then going to Sultan Kudarat. Hanggang gabi po ay nag-mobile kitchen kami. At ngayon po ay dahil nga sa massive talaga na displacement dito at yung laki ng nangyari dito ay dito po kami ngayon, no, sa ating Northern Kabuntalan. Okay. Ma'am, thank you very much po sa pagkakataon na ito sa makapanayam mo namin kayo. Salamat po na marami. Maraming salamat po. Pasensya na po. Opo. Yan po mga kabrigada, ang Provincial Social Welfare Officer po ng MSSD Maguindanao, Ma'am Emma Ali.